Inabandona sa gitna ng karangyaan, pinagtaksilan ng asawa, ang batang walang malay ay dahan-dahang pinapatay sa lason ng pagpapabaya. Habang sila ay nagpapakasasa sa bawal na aliw, ang aking pagsisikap ay tinatawanan lamang. Akala nila ay tapos na ang lahat, ngunit ang isang hamak na katulong ay may hawak na alas na magpapabagsak sa kanilang kaharian. Sino nga ba ang tunay na halimaw sa loob ng marangyang mansyong ito? Paano sisibol ang pag-asa kung ang mismong hangin ay puno ng kasinungalingan? Dagdagan mo pa ang dosage, Armando. Ayaw kong marinig ang iyak ng batang yan habang nasa party tayo mamaya. Para siyang multong laging nakabuntot sa akin, nakakasira ng mood. Siguraduhin mong mahimbing ang tulog niya hanggang bukas ng umaga para wala tayong abala. Tumayo ako nang matuwid sa likod ng makapal na kurtina ng pasilyo, tila nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Hawak ko ang isang pares ng maliliit na medyas, nakakatapos ko lang tahiin ang butas sa sakong. Ito ang paboritong medyas ni Angelica. Ang batang turing ko ay parang tunay na anak. Habang ang boses ni Isabela ay puno ng puot at pagkainis, nadama ko ang hapdi sa aking dibdib na tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Narito ako, tinitiis ang pagod at puyat para lang siguraduhing komportable ang maliit na anghel ni Don Ricardo, habang ang babaeng dapat ay tumatayong ina niya ay nagpaplano kung paano siya dahan-dahang lalasunin ng katahimikan. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko sila sa loob ng silid. Hawak ni Armando ang isang maliit na bote. Ang likido sa loob nito ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ngunit alam kong ito ay kamatayan na nakabalat kayo. Ang bawat salita nila ay parang mga martilyong dumudurog sa aking pagkatao. Paano nila nagagawang paglaruan ang buhay ng isang walang malay na bata dahil lamang sa kanilang sariling aliw at kasakiman? Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, isang ritmo ng takot at galit na tila gustong kumawala sa aking tadyang. Ang aking mga kamay na punong-puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng mansyong ito upang matulungan ng aking may sakit na ina ay nagsimulang manginig. Nabitawan ko ang maliit na medyas at ito ay bumagsak sa alpombra ng walang anumang ingay tulad ng aking mga pangarap para sa kaligtasan ni Angelica na tila unti-unti ring naglalaho. Hoy Elena, kanina ka pa ba riyan sa dilim? Para kang tuod na nakatayo riyan. Nabalik ang aking diwa nang marinig ang matalim na boses ni Isabela. Lumabas siya ng silid at tinitigan ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa aking hininga. Kinuha niya ang aking kamay at tiningnan ang aking mga daliri na magaspang at may mga maliliit na sugat mula sa gawaing bahay. Tingnan mo nga ang mga kamay mo, Elena. Napakagaspang, parang liha. You think your cheap lotions can hide the fact that you're just a servant? Huwag mong dudumihan ang mga gamit ni Angelica nang hindi ka naghuhugas ng kamay. Baka mahawa ang bata sa kung anong dumi na dala mo mula sa labas. Itapon mo na nga iyang hawak mo. It's an eyesore. Angelica deserves brand new things, not those patched up rags. Hinablot niya ang maliit na medyas mula sa aking nanginginig na kamay at walang pasubaling itinapon ito sa basurahan sa gilid ng pasilyo. Ang bawat salita niya ay tila latigong humahampas sa aking balat, ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng aking dibdib. Ang mga medyas na yon ay tinahi ko nang may buong pag-iingat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking maliit na silid. Iniisip ang bawat hakbang na gagawin ng munting bata na nagbigay ng kulay sa aking malungkot na buhay. Ang bawat tahi ay simbolo ng aking pagmamahal, ngunit sa mga mata ng babaeng ito ay basura lamang. Yes, ma'am. Sorry po. Ang tanging naisagot ko habang nakayuko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses.
Hindi ko maipakita ang apoy sa aking mga mata. Ang galit na naglalayab dahil sa kawalang hiyaan nila. Kailangan kong magtiis para kay Angelica. Go to the kitchen now. Prepare her milk. At siguraduhin mong mailalagay mo ang bitamina na ibinigay ni Armando. She needs to sleep soundly tonight. May mahalagang bisita kami bukas at ayaw kong maging istorbo ang pag-iyak niya. Utos ni Isabela bago tumalikod. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Naglakad ako patungo sa silid ni Angelica nang may mabigat na pakiramdam. Doon, sa gitna ng malawak at marangyang kama na nababalot ng kulay rosas na sutla, nakahiga ang bata. Ang kanyang balat ay tila papel sa kaputian at ang kanyang paghinga ay mababaw. Halos hindi marinig sa katahimikan ng silid. Lumapit ako at dahan-dahang hinaplos ang kanyang noo. Ramdam ko ang lamig ng kanyang balat. Isang lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot o mamahaling kagamitan. Tiningnan ko ang baso ng gatas sa aking kamay, kung saan ang puting likido ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Alam ko kung ano ang tunay na idinagdag nila rito. Hindi ito bitamina para sa kalusugan, kundi isang paraan upang patahimikin ang kanyang munting tinig, upang gawin siyang bilanggo sa sarili niyang panaginip. Ang bawat paglagok niya ay tila unti-unting pagpatay sa kislap ng kanyang mga mata, isang katotohanang nagpapadurog sa aking puso sa bawat gabi na kailangan ko itong gawin. Sa dinami-dami ng mga bituin sa langit na hinilingan ko para sa kaligtasan ng batang ito, bakit tila mas makapangyarihan ang kadiliman sa loob ng mansyong ito? Hanggang kailan ko kayang panoorin ang dahan-dahang paglaho ng liwanag sa kanyang mga mata bago ako tuluyang mawalan ng lakas? Sa gitna ng lahat ng yaman at gintong nakapaligid sa amin, bakit pakiramdam ko ay nasa loob kami ng isang malawak na libingang may magarang pabalat? Narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Angelica. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas, ngunit tila may mabigat na pabigat na humihila sa mga ito pabalik sa kadiliman. Yaya, lalamig po ako. Ang mahina niyang bulong na halos hindi lumabas sa kanyang tuyong labi. Nayakap ko ang aking sarili habang ang luha ay nagsisimulang pumatak, tahimik at walang tunog sa aking mga pisngi. Ganito na lang ba ang kapalaran namin? Ang maging mga anino na sumasaksi sa isang krimen na hindi namin kayang pigilan. Hindi ko kayang lunukin ang katotohanang ako mismo ang magiging instrumento ng kanilang kasamaan. Habang tinitingnan ko ang baso ng gatas, nakita ko ang sarili kong refleksyon sa maputing likido, isang babaeng pagod, takot, at tila unti-unti nang nilalamon ng dilim ng mansyong ito. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa maliit na lababo sa sulok ng silid. Binuksan ko ang gripo nang bahagya lamang, hinahayaan ang tubig na dumaloy ng marahan upang hindi lumikha ng anumang ingay na makakatawag ng pansin. Ibinaliktad ko ang baso at pinanood ang gatas na may lason na humahalo sa agos ng tubig hanggang sa mawala ito sa imburnal. Pinalitan ko ito ng sariwang gatas mula sa kusina, ang gatas na walang halong kahit anong chemical na magpapatulog sa diwa ng bata. Alam kong malaking panganib ang ginagawa ko. Kung malalaman ni Isabela na niloloko ko sila, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Baka hindi na ako makalabas ng buhay sa mga kuko nila. Ngunit nang makita ko ang munting kamay ni Angelica na humahawak sa aking laylayan, ang lahat ng takot ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Inumin mo ito, anak. Hindi ka nalalamigin. Bulong ko habang inaalalayan siyang uminom. Sa bawat paglagok niya, tila may bahagi ng aking konsensya ang humihinga ng maluwag. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa pagdating ng mga bisita ni Don Ricardo, inutusan ako ni Isabela
Nalinisin ang kanyang dressing room. Isang silid na puno ng karangyaan, mga damit na gawa sa seda, mga sapatos na ang halaga ay katumbas na ng pagkain ng aking pamilya sa loob ng 1 taon, at mga alahas na kumikinang na parang mga mata ng ahas. Habang nagpupunas ako ng alikabok sa kanyang vanity mirror, nahulog ang isang maliit na sobre mula sa ilalim ng kanyang mga tumpok ng designer bags. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ito. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ko ang mga resibo. Hindi ito ordinaryong gastusin. Ang mga ito ay mga patunay ng milyon-milyong pisong kinuha mula sa trust fund ni Angelica. Ang perang iniwan ng kanyang yumaong ina para sa kanyang kinabukasan. Ginamit nila ang pera sa mga sugal, sa mga luho, at sa pagpapatakbo ng mga negosyong hindi alam ni Don Ricardo. Anong ginagawa mo rito, Elena? Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib nang marinig ang baritono at malamig na boses ni Armando sa may pintuan. Mabilis kong isiningit ang sobre sa loob ng aking uniforme. Ramdam ang talim ng papel na dumidikit sa aking balat. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat. Tila ba ang bawat hininga ko ay may kasamang tinik. Naglilinis lang po, Sir Armando. Pasensya na po. Akala ko po ay wala na kayong kailangan dito. Sagot ko habang nakayuko. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng aking katawan. Lumapit siya sa akin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking natitirang oras. Huminto siya sa aking harapan, sapat na malapit upang maamoy ko ang matapang na amoy ng kanyang sigarilyo. Hinawakan niya ang aking baba at pilit na iniharap ang aking mukha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon maliban sa isang mapanganib na ningning. Matalino ka, Elena. Huwag mong hahayaan na ang talinong yan ang maging mitya ng buhay mo. Alam mo ang lugar mo sa bahay na ito, di ba? You're just a maid, isang hamak na katulong na madaling palitan, madaling itapon. Pagbabanta niya, ang kanyang tinig ay parang bulong ng demonyo sa aking pandinig. Nang bitawan niya ako, tila nawalan ako ng hangin. Lumabas siya ng silid nang hindi man lang lumingon. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng lahat ng marangyang gamit na tila ba naging mga rehas ng isang kulungan. Dinapak ko ang aking kamay sa aking bulsa at naramdaman ang isang matigas at malamig na bagay. Ang susi na nakita ko kagabi sa kanyang silid. Isang susing hindi ko alam kung anong pinto ang binubuksan, ngunit alam kong ito ang tanging paraan upang malaman ang kabuuan ng kanilang mga kasinungalingan. Bumalik ako sa silid ni Angelica, ngunit bago pa man ako makapasok, narinig ko ang mahinang pag-uusap sa dulo ng pasilyo. Si Isabela at Armando nagtatawanan habang binibilang ang mga dokumentong kailangan nilang papirmahan kay Don Ricardo pagdating nito. Ang kanilang tawanan ay tila mga kuko na kumakalmot sa aking kaluluwa. Tiningnan ko si Angelica na noon ay mahimbing ang tulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa unang pagkakataon dahil sa gatas na walang lason. Ngunit hanggang kailan ko siya kayang protektahan? Ako lang ang nakakaalam ng katotohanan at ako rin ang unang taong sisirain nila kapag nalaman nilang may hawak akong ebidensya. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ko ang paghigpit ng bitag sa aking leeg. Ang susing hawak ko ay tila nagiging mas mabigat. Isang pasanin na kailangan kong dalhin ng mag-isa. Saan ko itatago ang mga resibong ito? Kanino ako lalapit kung ang mismong mga taong dapat nag-aalaga sa bata ang siyang gumagawa ng paraan upang sirain ang kanyang buhay? Nang muli kong tingnan ang susi, napansin ko ang isang maliit na tatak sa dulo nito. Isang simbolo ng isang safety deposit box na pagmamay-ari ng pamilya ni Don Ricardo. Ang aking kamay ay muling nanginig. Ang susing ito ay hindi para sa isang pinto.
kundi para sa isang sikreto na matagal na nilang ibinaon. Isang hakbang, isang pagkakamali. Iyon lang ang kailangan upang mawala ang lahat. Ngunit habang tinitingnan ko ang payapang mukha ng bata, alam kong wala na akong balikan. Kahit pa ang kabayaran nito ay ang aking sariling kalayaan, sisiguraduhin kong hindi mananalo ang kadiliman sa tahanang ito. Ngunit bago ko pa man maitago ang sobre sa isang mas ligtas na lugar, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likuran ko. Ang anino ni Armando ay mahaba at madilim na bumalot sa aking kinatatayuan. May nakalimutan pala ako, Elena. Iabot mo sa akin ang uniformeng suot mo. Lalabhan mo yan ngayon din. O gusto mong ako na ang kumuha niyan mula sa'yo? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at marahas na pagpintig ng sarili kong puso sa loob ng aking dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila isang babala, isang hudyat ng nalalapit na panganib. Nararamdaman ko ang talim ng sobrang nakatago sa loob ng aking uniforme, ang papel na nagsisilbing mitya ng aking buhay, na tila ba ay unti-unting sinusunog ang aking balat. Ang tingin ni Armando ay nakapako sa akin, tila isang lawin na handang sumakmal sa isang maliit na ibon na wala nang mapupuntahan. Sir Armando, marumi na po talaga ito, opo. Pero kailangan ko pa pong tingnan si Angelica sa loob. Parang muling tumataas ang kanyang nilalagnat po siya. Hayaan niyo po. Mamaya po pagkatapos ko siyang mapunasan, ibibigay ko po sa inyo ang uniformeng ito para malabhan. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinatitibay ang aking boses kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig na sa ilalim ng suot kong apron. Ang titig ni Armando ay tila isang talim na sumusuri sa bawat galaw ng aking mga mata. Ramdam ko ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa aking likuran, kasabay ng talim ng sobrang nakabaon sa aking balat. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang dambuhalang nilalang na naghihintay na lamunin ako sa anumang pagkakamali. Huwag mo akong pilosopohin, Elena. Ibigay mo sa akin ang dapat mong ibigay. Ngayon din, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila ba ang bawat salita niya ay utos na hindi maaaring baliin. Sa gitna ng tensyong tila puputok na, isang mahinang tinig ang nanggaling sa loob ng silid. Yaya Elena. Ang boses ni Angelica ay parang isang munting kampanang bumasag sa mabigat na hangin sa pagitan namin ni Armando. Ito ang aking pagkakataon. Hindi ako lumingon kay Armando. Sa halip ay mabilis akong pumasok sa silid ni Angelica. Iniwan siyang nakatayo sa may pintuan na may galit sa mga mata. Paglapit ko sa kama, nakita ko ang bata na pilit na dumidilat. Ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang buhok ay basa ng pawis. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman ko ang bigat ng obligasyong nakapatong sa aking mga balikat. Hindi lamang ako isang katulong dito. Ako ang tanging bakod na nakapalibot sa munting buhay na ito laban sa mga lobong nagbabalat kayo. Yaya, bakit po sila nag-aaway? Mahina niyang tanong. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa aking daliri. Wala iyon, anak. Nag-uusap lang kami ni Sir Armando tungkol sa iyong mga gamit. Magpahinga ka na uli. Sagot ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang noo. Sa bawat haplos ko, tila ba naglilipat ako ng lakas sa kanya, habang ang aking sariling lakas ay unti-unti nang nauubos dahil sa takot. Ngunit alam kong hindi titigil si Armando. Alam kong naghihintay lamang siya sa labas, tila isang aninong hindi lumilisan. Kailangan kong itago ang sobrang ito sa lugar na hindi nila kailanman maiisip. Tumingin ako sa paligid ng silid, sa mga mamahaling laruan, sa mga aparador na puno ng damit, sa mga palamuting walang buhay. Walang ligtas na lugar dito. Doon ko napansin ang munting lumang manika ni Angelica na nakalagay sa dulo ng kama. Isang manikang yari sa tela na bigay pa ng kanyang tunay na ina. Ito ang tanging bagay
na hindi pinapansin ni Isabela dahil itinuturing niya itong basura at marumi. Mabilis kong kinuha ang manika, dahan-dahang binuksan ang tahi sa likuran nito gamit ang aking kuko at isiningit ang sobre sa loob. Sa bawat tahi na ibinalik ko, tila ba idinadasal ko na sana ay huwag itong mahanap ng kahit sino. Yaya, ayaw ko na pong matulog. Natatakot ako sa dilim. Ang bulong ni Angelica ay tila isang punyal na bumaon sa aking puso. Huwag kang matakot, anak. Nandito ang Yaya. Hindi kita pababayaan. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa sarili ko rin. Isang sumpa na paninindigan ko hanggang sa huling patak ng aking dugo. Nabalik ang aking pansin nang marinig ko ang pagtunog ng telepono sa ibaba. Kasunod ng malalakas na yabag ng sapatos ni Isabela na tila nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila nagpapayanig sa pundasyon ng aking katatagan. Armando! Nandito na ang sasakyan ni Ricardo. Nasa gate na siya. Ang sigaw ni Isabela ay puno ng kaba at pagpapanggap. Naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng pag-asa at takot. Ang pagdating ni Don Ricardo ay maaaring maging simula ng aming kaligtasan o kaya naman ay ang mitya ng isang mas malaking pagsabog. Alam kong gagamitin ni Isabela ang lahat ng kanyang ganda at tamis ng dila upang muling linlangin ang kanyang asawa. At si Armando, gagamitin ang kanyang pagiging matalik na kaibigan upang takpan ang lahat ng kanilang dumi. Mabilis akong tumayo at tiningnan ang manikang hawak ni Angelica. Huwag mong bibitawan ang manikang ito, ha? Ito ang magbabantay sa iyo. Tumango ang bata. Pilit nang umingiti sa kabila ng kanyang panghihina. Lumabas ako ng silid at hinarap ang pasilyo. Wala na roon si Armando, marahil ay nagmamadali nang bumaba upang salubungin ang Don. Ngunit bago ako makahakbang pababa, napansin ko ang isang bagay sa sahig sa tapat ng pintuan ni Armando. Isang piraso ng papel na tila nahulog mula sa kanyang bulsa nang nagmamadali siya. Dahan-dahan ko itong pinulot at binasa. Ang aking mga mata ay nanlaki at ang aking hininga ay tila nabilaukan sa aking lalamunan. Hindi lamang pera ang ninanakaw nila. May mas malalim pa palang plano si Armando para kay Don Ricardo. Isang planong hindi lamang kukuha ng kanyang yaman, kundi pati na rin ng kanyang dangal at kalayaan. Sa gitna ng ingay ng pagbubukas ng malaking pinto sa ibaba at ang masayang pagbati ni Isabela sa kanyang asawa, naramdaman ko ang lamig ng katotohanan. Ang taong akala ni Don Ricardo ay kanyang sandigan. Ang siyang humuhukay ng kanyang libingan. Paano ko sasabihin ang lahat ng ito? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong na tulad ko laban sa mga makapangyarihang tao sa bahay na ito? Habang naririnig ko ang boses ni Don Ricardo na tinatawag ang pangalan ni Angelica, naramdaman ko ang bigat ng hawak kong papel. Ganito na lang ba? Mananatili na lang ba akong tagamasid habang ang lahat ay gumuho sa paligid ko? O ito na ang pagkakataong kailangan kong gamitin upang itaya ang lahat, kahit pa ang buhay ko ang maging kabayaran? Sa bawat hakbang ni Don Ricardo paakyat ng hagdan, nararamdaman ko ang paglapit ng tadhana. Ngunit ang kislap ng galit sa mga mata ni Armando na nakatingala sa akin mula sa ibaba ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa gatas at gamot, kundi tungkol na sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag natanggal na ang lahat ng maskara. Sa pagbukas ng malalaking pinto ng mansyon, pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng babala mula sa labas. Ang tunog ng pag-andar ng mamahaling sasakyan sa labas ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ng mabibigat at determinadong hakbang ni Don Ricardo sa makintab na sahig. Narito na siya, ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng karangyaan ito, ngunit tila walang kaalam-alam na ang sarili niyang tahanan ay naging pugad na ng mga ulupong. Mula sa itaas ng hagdan, pinanood ko si Isabela na mabilis na bumaba. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng puot ay biglang nagbago.
Sa isang kisap mata, naging maamo ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay naging kasing tamis ng asukal. Ricardo darling, you're finally home. We missed you so much. Ang kanyang boses ay malambing, tila isang musika na pilit itinatago ang balse ng kasinungalingan. Niyakap niya ang kanyang asawa nang may higpit, isang pagpapakita ng pagmamahal na alam kong kasing huwad ng mga alahas na suot niya. Si Don Ricardo ay mukhang pagod. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo at ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat mula sa mahabang paglalakbay. Kamusta si Angelica? Where is she? Ang una niyang tanong. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng pangungulila. Kahit sa gitna ng kanyang pagiging abala, alam kong ang bata ang tanging liwanag sa kanyang buhay. She's upstairs, sleeping. Medyo matamlay siya nitong mga nakaraang araw, Ricardo. The doctor said it's just a common flu, so I made sure she's well rested. Huwag ka nang mag-alala. I'm taking good care of her. Sagot ni Isabela habang hinahaplos ang braso ng asawa. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang nakikinig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba at sabihin ang katotohanan na ang matamlay na kalagayan ni Angelica ay hindi dahil sa trangkaso, kundi dahil sa mga gamot na ipinipilit nilang ibigay. Ngunit nanatili akong nakakubli sa anino. Ang papel na napulot ko kanina ay tila nagbabaga sa loob ng aking palad. Naglakad paakyat si Don Ricardo, kasunod si Armando na may malapad ng ngiti at kunwaring pag-aalala. Welcome back, Ricardo. The office was quite busy while you were away, but everything is under control. Ani Armando, ang kanyang tono ay puno ng katapatan na nakakasuka para sa isang taong tulad kong nakakita ng kanyang tunay na kulay. Nang pumasok si Don Ricardo sa silid ni Angelica, sumunod ako ng tahimik, nananatili sa gilid habang pinapanood ang mag-ama. Dahan-dahang umupo si Don Ricardo sa gilid ng kama. Ang bawat bigat ng kanyang katawan ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang konsensya dahil sa matagal na pagkakalayo sa anak. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kamay ni Angelica at nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Ramdam niya ang kakaibang lamig ng balat ng bata, isang lamig na hindi dapat nararamdaman sa gitna ng marangyang silid na ito. Bakit parang napakaputla niya, Isabela? And she looks so thin. Are you sure the doctor gave the right prescription? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Mabilis na lumapit si Isabela. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ni Ricardo upang dahan-dahan itong ilayo sa kama. Darling, you're just tired from the flight. Overthinking will only make it worse. The doctor checked her yesterday. Sabi niya, kailangan lang talaga ni Angelica ng mahabang pahinga. You know how children are. Mabilis silang manghina, pero mabilis din silang bumabawi. Gusto kong isigaw ang lahat. Gusto kong sabihin na ang pahinga na sinasabi ni Isabela ay isang artipisyal na katahimikan na dulot ng mga gamot na hindi naman kailangan ng bata. Ngunit nang magtagpo ang paningin namin ni Armando, naramdaman ko ang tila isang malamig na bakal na dumidiin sa aking lalamunan. Ang kanyang titig ay isang babala, isang hudyat na ang anumang salitang lalabas sa aking bibig ay maaaring maging huling hininga ko sa mundong ito. Elena, bakit ka pa naririto? Go to the kitchen and prepare Don Ricardo's favorite coffee. I'm sure he's exhausted. Ang utos ni Armando. Ang kanyang tinig ay tila malumanay, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Yumuko ako at dahan-dahang lumabas ng silid. Bit-bit ang bigat ng lihim na tila sumasakal sa akin. Sa bawat hakbang ko palayo, nararamdaman ko ang papel na nakatago sa aking palad. Isang dokumento na naglalaman ng mga lagda ni Armando sa mga transaksyong hindi alam ng Don.
Isang plano upang unti-unting ubusin ang yaman ni Ricardo habang ito ay abala sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya sa ibang bansa. Pagdating ko sa kusina, tanging ang tunog ng kumukulong tubig ang bumasag sa katahimikan. Nanginginig ang aking mga kamay habang inihahanda ang kape. Paano ko malalapitan si Don Ricardo nang hindi napapansin ng dalawang ahas na nakabantay sa kanya? Bawat sulok ng mansyong ito ay tila may mga mata at tainga na tapat kay Isabela. Nang dahan-dahan akong umakyat muli upang ihatid ang kape, nakita ko si Don Ricardo na nakatayo sa balkonahe, mag-isa at nakatingin sa malawak na hardin. Ang kanyang hitsura ay tila isang haring nawalan ng kaharian sa gitna ng sarili niyang palasyo. Ito na ang aking pagkakataon. Walang Isabela sa paligid, walang Armando na nakabuntot. Sa Sir Ricardo, ang kape niyo po. Mahina kong simula habang inilalagay ang tasa sa maliit na mesa sa kanyang tabi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at tila naghahanap ng kahit anong katotohanan. Elena, matagal ka na sa pamilyang ito. Tell me honestly, how is Angelica, really? Is there something Isabela is not telling me? Ang bawat salita niya ay tila isang pinto na bumubukas para sa akin. Ang aking hininga ay naging mababaw. Bubuka na sana ang aking bibig upang ilabas ang lahat ng pait. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likuran namin. Elena, I told you to bring the coffee and leave immediately. Why are you still disturbing my husband? Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa pagkakataong yon. Lumapit siya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na pilit niyang itinatago sa harap ni Ricardo. Ngunit bago pa man ako makaalis, naramdaman ko ang paghawak ni Don Ricardo sa aking braso. Wait, Isabela. Let her speak. I was asking her a question. Tiningnan ni Ricardo ang aking mga mata. Tila binabasa ang takot na nakatago roon. At sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang dokumento sa aking bulsa na tila tumitibok, kasabay ng mabilis na pagpintig ng aking puso. Ngunit bago ako makasagot, nakita ko si Armando na nakatayo sa may pintuan. Hawak-hawak ang telepono at may isang madilim na ngiti sa kanyang mga labi. Ricardo, may mahalagang tawag ka mula sa bangko. It's urgent. May problema daw sa trust fund ni Angelica. Ang sabi ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang bitag na biglang sumara. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang bangkong binabanggit niya ay ang parehong bangko na nasa mga resibong nakatago sa loob ng manika ni Angelica. Ang katotohanan ay malapit na, ngunit kasabay nito ay ang panganib na tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa aming lahat. Elena, go back to your room. Now, ang malamig na utos ni Isabela, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balikat habang itinutulak ako palayo. Habang naglalakad ako palayo, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Don Ricardo na kinuha ang telepono. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ano ang sasabihin ni Armando sa kabilang linya? Isang kasinungalingan na naman ba upang pagtakpan ng kanilang mga nakaw o isang panibagong patibong upang tuluyang sirain ang tiwala ni Ricardo sa lahat ng tao sa paligid niya, pati na sa akin? Ang bawat hakbang ko palayo sa balkonahe ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Nararamdaman ko ang talim ng titig ni Isabela na nakabaon sa aking likuran. Isang babalang nagsasabing hindi pa tapos ang aking paghihirap. Pumasok ako sa aking maliit na silid. Isang masikip na espasyo sa dulo ng mansyon na amoy amag at luma. Malayo sa bango ng mga mamahaling bulaklak sa salas. Dito, sa gitna ng kadiliman, tanging ang mabilis na pagpintig ng aking puso ang nagpapaalala sa akin na buhay pa ako
na hindi pa ako tuluyang nilalamon ng takot. Inilabas ko ang lukot na papel mula sa aking bulsa. Ang mga numero at lagda roon ay tila mga aninong sumasayaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking bumbilya. Paano nagawang manipulahin ni Armando ang mga dokumento sa paraang magmumukhang si Don Ricardo mismo ang naglabas ng pondo? Ang bawat detalye ay isang sining ng panlilinlang. Narinig ko ang malakas na boses ni Don Ricardo mula sa ibaba. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan at lumalagablab na galit. Anong ibig mong sabihin, Armando? Paanong nawala ang kalahati ng pondo sa loob lang ng 3 buwan? I approve those projects, but the numbers don't add up. Ang boses ng Don ay yumanig sa buong bahay. Tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ricardo, dahan-dahan lang. I am as shocked as you are. Kaya nga kita tinawag agad. It looks like someone from the inside has been leaking your digital signatures. May nagnanakaw sa atin at kailangan nating malaman kung sino bago pa maubos ang lahat. Ang sagot ni Armando, ang kanyang tono ay kalmado. May halong kunwaring pakikiramay na tila ba siya ang pinakatapat na kaibigan sa mundo. Sumandal ako sa pintuan. Ang aking mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Alam ko ang susunod na mangyayari. Gagawa sila ng paraan upang ibintang ang lahat sa iba. At sino pa ba ang mas madaling ituro kundi ang isang taong walang kapangyarihan? Isang taong tulad ko na nakakita ng kanilang mga lihim. Dahan-dahan akong lumabas at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid ni Angelica. Kailangan kong masiguro na ang manika, ang tanging tagapangalaga ng aking mga ebidensya, ay ligtas pa rin sa kanyang mga bisig. Ngunit bago ko pa mahawakan ang seradura ng pinto, nakita ko ang liwanag na nagmumula sa bahagyang nakabukas na silid ni Don Ricardo. Nandoon siya, nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang makapangyarihang Don na kinatatakutan ng lahat sa mundo ng negosyo ay tila isang lalaking lupaypay at durog. Lumapit si Isabela sa kanya. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang likod habang may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang isang mabilis na ngisi na dumaan sa kanyang mga labi. Darling, maybe you should rest first. We can deal with the bank tomorrow. Isipin mo na lang si Angelica. Kailangan ka niya. Hindi makakatulong kung pati ikaw ay magkakasakit dahil sa stress. Malambing na sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta na pilit nagpapatulog sa diwa ni Ricardo. Paano ako makakapahinga, Isabela? This is Angelica's future. Ang perang iyon ay para sa kanya. Ang bulyaw ni Ricardo, ngunit bakas ang panghihina sa kanyang tinig. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang maliit na piraso ng papel sa sahig, malapit sa paanan ni Angelica, na noon ay dahan-dahang gumagapang palabas ng kanyang silid. Ang bata ay gising. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikinig sa sigawan ng kanyang ama. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang manika, ang manikang naglalaman ng katotohanan. Papa, ang mahinang tawag ni Angelica. Ang kanyang boses ay tila isang munting hibla ng sinulid na handa ng maputol. Lumingon si Don Ricardo. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pait nang makita ang kalagayan ng anak. Tumayo siya at binuhat ang bata. Ngunit sa mabilis na paggalaw, aksidenteng nasagi ni Ricardo ang manika mula sa kamay ni Angelica. Ang manika ay bumagsak sa sahig at dahil sa luma na ang tahi nito, bahagyang bumuka ang likuran nito. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang puting dulo ng sobrang itinago ko ay bahagyang sumungaw mula sa loob ng manika. Tila isang dila ng katotohanan na gustong magsalita sa gitna ng mga kasinungalingan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang makita kong nakatingin si Armando sa manikang nasa sahig.
Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang hinala ay tila naging isang matalim na palaso. Alam kong alam niya. Alam kong napagtanto na niya kung nasaan ang mga nawawalang resibo. Ano yan? Ang tanong ni Armando. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalas habang dahan-dahan siyang yumuyuko upang pulutin ang manika. Ang pintig ng aking puso ay naging kasing lakas ng isang dambuhalang tambol na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Wala na akong mapupuntahan, wala na akong maitatago. Sa isang sandali, ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking pagtitiis para sa batang ito ay tila nakabitin sa isang napakanipis na hibla. Sa bawat pulgada ng paglapit ng kamay ni Armando sa manika, nararamdaman ko ang pagguho ng mundo sa aking paligid. Kung makuha niya ang sobrang iyon, hindi lamang ako ang mawawala. Mawawalan din ng pagkakataon si Don Ricardo na malaman ang katotohanan at mananatiling bilanggo si Angelica sa kamay ng mga halimaw na ito. Akin na yan, Sir Armando. Marumi po ang manikang yan. Baka maging sanhi pa ng ubo ni Angelica. Ang aking boses ay lumabas ng nanginginig, ngunit may halong desperation habang mabilis akong humakbang patungo sa kanila. Ngunit bago ko pa mahawakan ang manika, hinarangan ako ni Isabela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking braso. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa tagumpay. Hayaan mo siya, Elena. Gusto lang makita ni Armando kung ano ang itinatago ng paboritong laruan ng anak ko. O baka naman, may itinatago ka rito na hindi namin alam. Ang bawat pulgada ng paglapit ng kamay ni Armando sa manika ay tila isang dambuhalang pabigat na dumidiin sa aking lalamunan. Anupat bawat hininga ko ay nagiging isang mahapding pakikipagtuos sa hangin. Ang mga kuko ni Isabela ay patuloy na bumaon sa aking balat. Isang malamig at matulis na paalala na ako ay isang bilanggo sa gitna ng sarili kong tahanan. Ang aking mga mata ay nakapako sa puting dulo ng sobrang sumusungaw mula sa punit na likuran ng manika. Isang munting piraso ng katotohanan na tila isang huling hiling sa gitna ng isang bitayan. Wait, Armando. Let me see that. Ang boses ni Don Ricardo ay bumasag sa tensyon. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng awtoridad na tila isang huling paghatol. Dahan-dahan niyang ibinaba si Angelica na ngayon ay nakatayo ng nanginginig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng kanyang ama. Naramdaman ko ang pagluwag ng hawak ni Isabela sa aking braso, ngunit ang kanyang titig ay nanatiling matalim. Tila isang babalang nagsasabing ang aking bawat galaw ay may katumbas na kamatayan. Kinuha ni Armando ang manika at sa isang mabilis na paggalaw, hinablot niya ang sobre mula sa loob nito. Ang tunog ng pagkaluskos ng papel sa gitna ng katahimikan ng pasilyo ay tila isang pasabog na umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ano ba ito, Elena? Bakit may mga ganitong dokumento sa loob ng laruan ni Angelica? Ang tanong ni Armando. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Tila ba siya ang biktima ng isang malaking kalokohan? Inilahad niya ang sobre kay Ricardo, ngunit bago pa man ito maabot ng Don, mabilis na sumingit si Isabela. Baka naman mga lumang sulat lang yan ni Elena, darling. Alam mo naman ang mga katulong kung saan-saan isinisiksik ang mga kalat nila. Armando, itapon mo na nga yan, yan. We don't need trash inside our daughter's room, malambing na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta na pilit nagpapatulog sa lumalaking hinala ni Ricardo. Ngunit hindi kumilos si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sobre at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Trash? Isabela, look at the bank seal. It's not trash. Kinuha ni Ricardo ang sobre mula sa kamay ni Armando. Ang bawat segundo ng pagbubukas niya sa papel ay tila isang kawalan ng hangin para sa akin. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking dila ay tila naging isang tuyong dahon na hindi makalikha ng anumang tunog.
Sa bawat paglipat ng kanyang paningin sa mga dokumento, ang mukha ni Ricardo ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa gitna ng isang napakalakas na bulyaw na pilit niyang pinipigilan. Ricardo, let me explain. Baka gawa-gawa lang yan ng kung sino upang sirain tayo. Ang mabilis na depensa ni Armando, ang kanyang boses, ay nagsimulang magkaroon ng bakas ng kaba sa unang pagkakataon. Tumingin si Ricardo kay Armando, isang tingin na tila humihiwa sa lahat ng maskara ng pagkakaibigan. Gawa-gawa? Armando, these are bank transfers with your signature. At ang mga petsang ito ang mga araw na nasa labas ako ng bansa. How did you get my authorization? Humarap si Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng aking takot. Elena, ikaw ba ang naglagay nito rito? Ikaw ba ang nakakaalam ng lahat ng ito? Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang mabilis na paglapit ni Isabela. Ang kanyang kamay ay bumuhat upang humampas sa aking mukha. Ngunit sa isang pagkakataon, ang tunog ng hangin na nalilikha ng kanyang paghampas ay biglang tumigil. Hawak ni Ricardo ang braso ni Isabela, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa maputing balat ng kanyang asawa. Enough, Isabela! Hindi mo na siya masasaktan pa. Ang sigaw ni Ricardo ay yumanig sa pundasyon ng mansyon, tila isang dambuhalang alon na bumagsak sa dalampasigan. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakatatakot kaysa sa sigaw. Tumingin ako kay Angelica, na ngayon ay umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Lumuhod ako sa kanyang tapat. Kinuha ang kanyang maliliit na kamay at doon ko naramdaman ang isang matinding init. Ang kanyang lagnat ay muling tumaas at sa gitna ng sigawan ng mga matatanda, ang munting bata ay dahan-dahang nanghina hanggang sa siya ay mawalan ng malay sa aking mga bisig. Angelica! Anak! Ang huling sigaw ni Ricardo bago naging malabo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Armando na dahan-dahang umaatras patungo sa hagdan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may matinding puot. Alam kong hindi pa ito ang huli. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang panganib ay lalo lamang naging mailap at mapanganib. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng katawan ni Angelica sa aking mga bisig. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang gintong palasyo, ay dahan-dahan nang nagbabago sa isang guhong puno ng kasinungalingan. Ganito na lang ba ang katapusan ng aming pakikipaglaban? O ito pa lamang ang mitya ng isang mas malaking pagsabog na wawasak sa lahat ng aming kinatatayuan? Ang katahimikan sa loob ng pasilyo ay tila naging isang malapot na usok na sumasakal sa bawat hininga ko. Hawak-hawak ko ang malamig at nanghihinang katawan ni Angelica. Ang kanyang munting ulo ay nakasandal sa aking balikat. Tila isang bulaklak na tuluyan nang nalanta sa gitna ng bagyo. Nararamdaman ko ang mabilis na pag-agos ng aking mga luha, bumabasa sa kanyang maputlang pisngi habang ang aking puso ay tila dinidikdik sa isang dambuhalang mortar ng takot at pagsisisi. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din, ang sigaw ni Don Ricardo ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang kanyang tinig ay hindi na ang tinig ng isang makapangyarihang negosyante, kundi isang ama na dahan-dahang kinakain ng matinding desperasyon. Mabilis akong tumayo, bitbit ang bata, ngunit bago pa ako makahakbang ay hinarangan ako ni Isabela. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kahit anong pagkukunwari. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga labi ay nakangiwi sa isang mapanganib na ngisi. Huwag kayong maniwala sa kanya, Ricardo. Si Elena, siya ang may gawa nito. Nakita ko siyang may ipinapakain sa bata kanina na hindi ko alam kung ano. She's trying to frame us because she stole my jewelry. Ang boses ni Isabela ay matinis, tila isang kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Tumingin ako sa kanya. Ang aking lalamunan
ay tila nabilaukan ng matinding pait. Ma'am, paano nyo nagagawang magsinungaling sa harap ng nanghihinang anak nyo? Kayo ang nagpapainom sa kanya ng lason. Kayo ni Sir Armando. Sinungaling! Ang bulyaw ni Isabela habang mabilis siyang lumapit sa akin. Hinablot niya ang aking uniforme at sa isang marahas na paggalaw, may isang maliit na bote na nahulog mula sa aking bulsa at gumulong sa sahig. Nanigas ang aking buong katawan. Ang boteng iyon, hindi sa akin iyon. Alam ko ang bawat gamit na nasa loob ng aking bulsa at ang boteng iyon na may tatak ng isang matapang na pampatulog ay hindi ko kailanman hinawakan. Tumingin ako kay Armando na noon ay nakatayo sa likuran ni Isabela. May isang madilim na ngiti sa kanyang mga labi na tila nagsasabing tapos na ang laban. Ayan Ricardo, tingnan mo. Iyan ang ebidensya. She's been drugging Angelica so she can steal from this house without being noticed. She's the monster here. Ang boses ni Isabela ay puno ng tagumpay. Tila isang hukom na naglalabas ng huling hatol. Tumingin si Don Ricardo sa bote, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan, galit, at isang uri ng pait na tila dahan-dahang pumapatay sa huli niyang tiwala. Elena, totoo ba ito? Isantabi mo ang mga dokumentong yan. Tell me about this bottle. Did you give this to my daughter? Hindi po, sir. Itinanim nila yan. Parang awa nyo na. Dalhin na natin si Angelica sa ospital. Huwag na nating sayangin ang oras. Ang aking pagsusumamo ay tila nawawala sa hangin habang ang bawat segundo ay nagiging mitya ng buhay ng bata. Security! Hawakan ang babaeng iyan. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas. Ang utos ni Armando ay mabilis na sinunod ng mga lalaking nakaitim na pumasok sa pasilyo. Naramdaman ko ang marahas na paghawak nila sa aking mga braso, pilit na inihihiwalay ang aking katawan kay Angelica. Ang sigaw ko ay tila isang hayop na nasugatan, puno ng sakit at kawalang pag-asa. Sir Ricardo, huwag niyo po silang paniwalaan. Ang manika, ang dokumento sa loob ng manika. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Ricardo ang bata mula sa akin. Ang kanyang tingin sa akin ay puno na ng pandidiri at puot. I trusted you, Elena. Akala ko, ikaw ang kakampi namin. If something happens to my daughter, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Dinala nila ako pababa. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa aking sariling libingan. Habang hinihila ako palabas, nakita ko si Isabela na dahan-dahang yumuyuko upang pulutin ang mga dokumentong nahulog kanina. Tumingin siya sa akin at sa gitna ng kadiliman ng gabi, nakita ko ang kanyang mga labi na bumigkas ng mga salitang walang tunog. Talo ka. Itinapon nila ako sa loob ng isang madilim na silid sa ibaba. Ang tunog ng paglak ng pinto ay tila isang huling hudyat ng aking pagkatalo. Napasandal ako sa malamig na pader. Ang aking mga kamay ay nanginginig at ang aking puso ay tila nagdurugo. Wala na ang ebidensya, wala na ang tiwala ng Don. At higit sa lahat, nasa panganib pa rin ang buhay ni Angelica sa kamay ng mga taong nagdala sa kanya sa ospital. Paano ko sila malalabanan mula rito sa loob ng madilim na seldang ito? Paano ko mapapatunayan ang aking katapatan kung ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga kaaway? Sa bawat patak ng aking luha sa maduming sahig, nararamdaman ko ang bigat ng kawalang katarungan. Ngunit sa gitna ng aking desperasyon, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking medyas. Isang bagay na nakalimutan kong kinuha ko sa silid ni Armando bago ang lahat ng ito. Ang maliit na voice recorder na ginagamit niya sa kanyang mga illegal na transaksyon. Ito na lang ba ang huli kong baraha? O ito ang magiging mitya ng isang mas malaking panganib na hindi ko pa inaasahan? Ang dilim sa loob ng maliit na bodega ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang bumabalot sa aking pagkatao. Amoy amag at luma
Ang hangin ay naging kasing lapot ng pait na nararamdaman ko sa aking lalamunan. Napaupo ako sa malamig at magaspang na semento. Ang aking mga braso ay may mga bakas ng pasa mula sa marahas na pagkakahawak ng mga gwardiya kanina. Ngunit ang sakit ng aking katawan ay wala pang kalahati ng hapdi sa aking puso nang maalala ko ang tingin ni Don Ricardo, isang tinging puno ng pagkamuhi sa taong itinuturing niyang pinagkakatiwalaan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang maliit at matigas na bagay sa loob ng aking medyas. Ang recorder. Nanginginig ang aking mga daliri habang kinukuha ko ito. Dahan-dahan kong pinindot ang maliit na bahagi nito upang pakinggan ang huling naitala. Sa simula, ay tila hangin lamang ang naririnig. Ngunit dahan-dahang lumitaw ang mga boses na nagpapatindig ng aking balahibo. Siguraduhin mong hindi na magigising ang bata, Isabela. Kapag wala na si Angelica, si Ricardo ay magiging mahina at doon natin dahan-dahang uubusin ang lahat ng natitira sa kanya. Ang boses ni Armando ay malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, Armando. Ang gatas na iniinom niya gabi-gabi ay tila isang banayad na kabaong na inihahanda para sa kanya. At si Elena, siya ang magiging perpektong scapegoat. Sino ba naman ang maniniwala sa isang hamak na katulong? Ang sagot ni Isabela, kasunod ang isang mahinang halakhak na tila tunog ng mga kuko na kumakalmot sa isang bakal. Nayakap ko ang aking sarili habang ang luha ay muling pumatak sa aking mga pisngi. Narito ang lahat. Ang kanilang aminin, ang kanilang plano, ang kanilang kawalang hiyaan. Ngunit paano ko ito ilalabas? Ang pinto ay nakakandado mula sa labas at ang tanging bintana ay masyadong mataas at makitid para sa isang tao. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng seradura sa pinto. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Tila ba gustong kumawala sa aking dibdib. Mabilis kong itinago ang recorder sa ilalim ng isang lumang sako sa sulok. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa labas. Sapat na upang makita ko ang anino ni Isabela na nakatayo sa may pintuan. Lumapit siya sa akin. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay tila isang bilang ng aking natitirang oras. Tingnan mo nga naman ang sarili mo, Elena. Akala mo ba ay mananalo ka sa amin? Look at this place. This is where you belong. Sa gitna ng mga basura at dumi. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakayuko. Pilit na pinatitigas ang aking kalooban. Don't worry. Hindi ka magtatagal dito. Bukas na bukas din, ang mga pulis ang kukuha sa'yo. At sa ospital, Ricardo is grieving. He hates you more than anything in this world. Siya mismo ang magsasampa ng kaso laban sa'yo. Dagdag niya habang dahan-dahang yumuyuko upang harapin ako. Hinawakan niya ang aking buhok at pilit na iniharap ang aking muka sa kanya. Sayang, you were a good maid, pero masyado kang naging pakialamera. Darating ang araw, Isabela. Ang lahat ng mga kasinungalingan niyo ay guguho rin. Mahina akong bulong. Ang boses ko ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. Tinawanan niya lang ako bago tumayo at lumabas. Muling isinara ang pinto nang may matinding puwersa na naging sanhi ng pagyanig ng mga gamit sa loob. Muling bumalik ang kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang uri ng apoy na naglalayab sa aking kalooban. Kailangan kong makagawa ng paraan. Hindi ako pwedeng mabulok dito habang ang buhay ni Angelica ay nasa panganib. Naalala ko si Mang Jose, ang matandang hardinero na matagal na ring nagsisilbi sa mansyong ito. Siya lang ang taong alam kong may busilak na puso at may malalim na utang na loob sa yumaong ina ni Angelica. Dahan-dahan akong lumapit sa maliit na butas sa ilalim ng pinto kung saan dumaan ang isang munting liwanag. Doon ko sinimulang tawagin ang kanyang pangalan sa isang mahinang bulong. Idinadasal na sana ay dumaan siya
upang magdilig ng mga halaman sa labas. Mang Jose, Mang Jose, parang awa niyo na. Lumipas ang tila ilang oras ng paghihintay hanggang sa narinig ko ang mahinang paghila ng hoses sa labas at ang pagbagsak ng mga butil ng tubig sa mga dahon. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang musika ng pag-asa. Elena, ikaw ba yan? Ang boses ni Mang Jose ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Opo, Mang Jose. Tulungan niyo po ako. Itong recorder na ito. Kailangan itong makarating kay Don Ricardo sa ospital. Huwag niyo pong hahayaan na makita kayo ni na Isabela. Buhay po ni Angelica ang nakataya rito. Ang aking tinig ay puno ng pagsusumamo habang ipinapasok ko ang recorder sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Naramdaman ko ang pagkuha ng recorder mula sa kabilang panig. Sige, Elena. Gagawin ko ang lahat. Ang yumaong senyora ay naging mabuti sa akin. Hindi ko hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Habang naririnig ko ang papalayong mga yabag ni Mang Jose, naramdaman ko ang isang matinding ginhawa, ngunit kasabay nito ay ang takot para sa kanyang kaligtasan. Sa ospital, si Don Ricardo ay kasalukuyang nakaupo sa tabi ng kama ni Angelica. Pinagmamasdan ang munting bata na nakakabit sa iba't ibang makinarya. Ang bawat tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkukulang bilang ama. Ngunit sa gitna ng kanyang pait, lumapit ang isang nurse at may iniabot sa kanya. Isang maliit na bagay na balot sa isang maduming panyo. Sir, may matandang nag-abot nito. Sabi niya, buhay daw ng anak niyo ang nakasalalay dito. Nang buksan ni Ricardo ang panyo at makita ang recorder, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Pinindot niya ang play. At sa gitna ng malinis at malamig na silid ng ospital, ang mga boses ni na Isabela at Armando ay nagsimulang maghari, hindi bilang mga tagapagligtas, kundi bilang mga mamamatay tao. Ang mukha ni Don Ricardo ay unti-unting nagbago mula sa pait patungo sa isang uri ng galit na hindi pa naramdaman ng mansyong ito kailanman. Ang katotohanan ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang kaluluwa. Winawasak ang bawat kasinungalingang itinanim sa kanya. Ganito na lang ba? Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit huli na ba ang lahat para sa kaligtasan ni Angelica? At paano si Elena, na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin at naghihintay ng hatol? Ang bawat patak ng oras sa loob ng madilim na bodegang ito ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa aking katahimikan. Hindi ko na alam kung ilang oras na ang lumipas. Ang tanging kasama ko ay ang amoy ng luma at ang lamig ng semento na tila unti-unting nanunuot sa aking mga buto. Nakapikit ako, ngunit ang bawat larawan ng nanghihinang mukha ni Angelica ay tila nakaukit sa likod ng aking mga mata. Nananalangin ako sa bawat tibok ng aking puso na sana ay nakarating kay Don Ricardo ang munting recorder na yon. Na sana, sa gitna ng kanyang pait, ay buksan niya ang kanyang pandinig sa katotohanan. Narinig ko ang ugong ng makina ng isang sasakyan na mabilis na huminto sa tapat ng mansyon. Sinundan ito ng marahas na pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan, isang tunog na nagpayanig sa paligid. Ang aking hininga ay tila nabitin sa aking lalamunan. Sino yon? Si Don Ricardo ba? O ang mga pulis na ipinatawag ni Isabela upang tuluyan akong ilayo sa batang kailangan ako? Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng aking piitan. Ang bawat hakbang ay tila isang palakol na tumatama sa aking katatagan. Narinig ko ang kalansing ng mga susi na nagkikiskisan sa isa't isa at ang tunog ng metal na pilit na ipinapasok sa seradura ng pinto. Bahagya akong napaatras, ang aking mga kamay ay nakakapit sa aking dibdib. Handa sa anumang darating, bumukas ang pinto ng may matinding puwersa at ang liwanag mula sa pasilyo ay tila sumugat sa aking mga mata na nasanay sa dilim. Isang anino ang nakatayo sa may pintuan,
Isang matangkad na figura na may malalapad na balikat. Nang dahan-dahang luminaw ang aking paningin, nakita ko si Don Ricardo. Ngunit hindi ito ang Don na huli kong nakita. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkamuhi sa akin, ay ngayon ay nababalot ng isang uri ng pait at matinding pagsisisi na tila dahan-dahang dumudurog sa kanyang pagkatao. Elena. Ang kanyang boses ay paos, tila galing sa isang malalim na balon ng sakit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Elena. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila binarahan ng isang dambuhalang bato. Lumapit siya sa akin at inabot ang kanyang kamay upang tulungan akong tumayo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, isang panginginig na nagsasabing narinig na niya ang bawat salita sa recorder. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang anak ko, si Angelica. Ang tanging lumabas sa aking mga labi, isang tanong na puno ng takot. Ligtas na siya, Elena. Nailipat na siya sa ibang ospital sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor na pinagkakatiwalaan ko. Ang lason sa kanyang katawan. Dahan-dahan na nilang nililinis. Sagot ni Ricardo. Ang bawat salita niya ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan ko nang nailibing ang sarili kong anak ng buhay. Lumabas kami ng bodega. Sa salas, nakita ko ang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula. Ngunit ito ay totoong buhay. Nakaupo si Isabela sa sofa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay namumutla at nababalot ng pawis. Sa harap niya ay dalawang opisyal ng pulisya na may hawak na mga dokumento. Si Armando ay nakatayo sa sulok, nakaposas na ang kanyang mga kamay, ang kanyang dating makinis na aura ay napalitan ng hitsura ng isang basang sisiw na wala nang mapupuntahan. Ricardo, honey, let me explain. Yung recorder na yon, it's a fake. Pinagtulungan lang nila ako ni na Elena at Mang Jose. You know me. I love Angelica like she's my own. Ang bulyaw ni Isabela, ang kanyang boses ay tumitili sa desperasyon. Pilit na humahawak sa laylayan ng polo ni Ricardo. Tumingin si Ricardo sa kanya ng may matinding pandidiri. Isang tingin na tila ba nakakita siya ng isang maruming uod sa gitna ng isang mamahaling pagkain. Huwag mo nang dudumihan ang pangalan ng pag-ibig, Isabela. You're a monster. Isang halimaw na nagtago sa likod ng magandang muka at mamahaling damit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero ang kapalit ay ang buhay ng anak ko. Kinuha ni Ricardo ang recorder at itinaas ito sa harap ng mukha ni Isabela. The bank documents, the prescriptions, and now this voice recording. Everything is clear. You and Armando planned this from the very start. Ngayon, pagbayaran niyo ang bawat segundong pinahirapan niyo si Angelica. Pinanood ko silang dalawa na inilalabas ng mansyon. Ang bawat hakbang nila ay tila pagguho ng kahariang itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Si Isabela ay patuloy na nagwawala, nagsisisigaw ng mga sumpa sa akin at kay Ricardo, habang si Armando ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang katahimikan ay tanda ng kanyang pagkatalo. Nang mawala na ang mga pulis at ang ingay ng kanilang sasakyan sa labas, ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ito ay hindi na ang nakatatakot na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan ng paglilinis. Humarap sa akin si Don Ricardo. Elena, alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng dinanas mo. Ibinintang ko sa iyo ang lahat. Ikinulong kita. Habang ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa anak ko. Yumuko ako. Ang aking mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaginhawaan. Sir, ang mahalaga po ay ligtas si Angelica. Iyon lang po ang tanging hiling ko. Hindi lang yon, Elena. From now on, you are not just a worker in this house. You are family. At sisiguraduhin kong
Hindi na muling lalamig ang buhay ni Angelica dahil sa kasakiman ng iba. Ang pangako ni Ricardo ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa aking giniginaw na kaluluwa. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam kong marami pa kaming kailangang ayusin. Ang mga sugat sa katawan ni Angelica ay maghihilom. Pero paano ang mga sugat sa kanyang puso? At paano ang banta ni Armando bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis? Isang banta na tila nagsasabing may iba pa silang kasabwat na hindi pa natutuklasan. Ganito na lang ba ang katapusan? Ang hustisya ba ay sapat na upang pawiin ang lahat ng sakit? O ito pa lamang ang simula ng isang mas mahabang laban para sa tunay na kapayapaan? Ang puti ng paligid ay nakakasilaw, isang uri ng kalinisan na tila pilit na nagtatakip sa bahid ng dumi at sakit na pinagdaanan namin. Sa loob ng silid na ito sa ospital, ang bawat hininga ay tila binibilang at ang bawat segundong dumadaan ay punong-puno ng bigat ng nakaraan. Nakaupo ako sa isang silya sa tabi ng kama ni Angelica, pinagmamasdan ang kanyang munting dibdib na dahan-dahang tumataas at bumababa. Ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan, isang paalala na ang buhay ay isang napakanipis na hibla na maaaring maputol anumang oras. Pumasok si Don Ricardo sa silid, bit-bit ang isang baso ng mainit na kape na hindi na niya nagawang inumin. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Lumapit siya sa amin at dahan-dahang pumatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang hawak niya ay hindi na ang mapagmataas na kamay ng isang bilyonaryo, kundi ang nanginginig na kamay ng isang lalaking nalaman kung gaano siya naging bulag. Hindi pa rin ba siya gumigising, Elena? Mahina niyang tanong. Ang boses ay tila isang bulong na natatakot mabasag. Nagising po siya kanina, sir. Pero sandali lang. Naghahanap po siya ng tubig at tinanong niya kung nasaan ang kanyang manika. Sagot ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang maliliit na daliri ni Angelica. Napabuntong hininga si Ricardo at umupo sa kabilang panig ng kama. Lahat ng yaman ko, Elena, ang lahat ng ito ay binuo ko para sa kanya. Inisip ko na ang pagbibigay sa kanya ng pinakamagarang buhay ang paraan ng pagmamahal. Pero habang abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanya, nakalimutan kong ang pinakamahalagang kailangan niya ay ang presensya ko. I failed her. Halos hayaan ko siyang mamatay sa ilalim ng sarili kong bubong. Huwag niyo pong masyadong sisihin ang inyong sarili, sir. Ang mahalaga po ay nandito na kayo ngayon. Ang paghilom ay nagsisimula sa pag-amin sa sakit. Ang sabi ko, pilit na nagbibigay ng lakas sa kanya, kahit na ako mismo ay nakakaramdam ng matinding pagod. Dahan-dahang dumilat si Angelica. Ang kanyang mga mata ay malabo pa at tila naghahanap ng liwanag. Nang makita niya si Ricardo, isang maliit na bakas ng takot ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng pait. Papa, aalis po ba kayo uli? Ang tanong na yon ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Ricardo. Mabilis niyang kinuha ang kamay ng anak at idinala ito sa kanyang pisngi. Hindi na, anak. Hinding-hindi na aalis si Papa. Mananatili ako rito sa tabi mo. Kahit anong mangyari, hinding-hindi na kita iiwan sa dilim. Sa sandaling iyon, pumasok ang doktor. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa malinis na sahig ay naghatid ng pansamantalang kaba sa amin. Inilahad niya ang pinakabagong resulta ng pagsusuri. Don Ricardo, wala na ang lason sa kanyang katawan, pero may mga pinsala ang gamot sa kanyang emosyonal na kalusugan. She will experience night terrors and severe anxiety. Ang paghilom ng kanyang isip ay magiging mas matagal kaysa sa paghilom ng kanyang katawan.
Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Angelica sa aking kamay. Ang bata ay nakikinig at ang takot sa kanyang mga mata ay tila isang malalim na sugat na hindi kayang tahiin ng kahit anong operasyon. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya at bumulong. Nandito si Yaya, anak. Hinding-hindi kita bibitawan. Ngunit sa gitna ng sandaling ito, ng muling pagbubuklod, lumapit ang isa sa mga tauhan ni Ricardo at bumulong sa kanya. Ang mukha ni Ricardo ay biglang naging seryoso at ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Lumabas siya ng silid at sumunod ako ng bahagya upang malaman ang nangyayari. Sir, may problema po sa kaso laban kay Armando. Mukhang may mga connection siya sa loob ng kumpanya na naglilinis ng mga ebidensya at ang abogado ni Isabela. Sinasabi nilang pinilit lang daw siya ni Armando. Pinapalabas nilang biktima rin si Isabela ng pananakot. Ang ulat ng kanyang tauhan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Kahit nasa loob na sila ng rehas, ang kanilang mga kuko ay pilit pa rin kumakapit upang sirain kami. Ang yaman at kapangyarihan ni na Isabela at Armando ay tila isang dambuhalang galamay na mahirap putulin. Tumingin sa akin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng determinasyon na ngayon ko lang nakita. Akala ba nila ay susuko ako? Inubos nila ang lakas ng anak ko at ngayon ay susubukan nilang takasan ang batas? Elena, kailangan ko ang testimonya mo. Iyon ang tanging bagay na hindi nila kayang linisin sa kahit anong pera. Naramdaman ko ang bigat ng obligasyon. Ang pagharap sa korte ay nangangahulugang pagharap muli sa mga halimaw na nagpahirap sa akin. Ngunit nang lumingon ako sa loob ng silid at makita ang payapang mukha ni Angelica na muling nakatulog, alam kong wala na akong puwang para sa takot. Gagawin ko po ang lahat, sir, para kay Angelica, ang aking paninindigan. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy sa pagpaplano, isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Don Ricardo, ang silid ni Angelica, may pumasok na hindi awtorisadong tao. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa silid, ngunit pagdating namin doon, ang bintana ay nakabukas at ang hangin mula sa labas ay tila humahalik sa bakanteng kama. Wala si Angelica. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng unan ay ang kanyang lumang manika na ngayon ay may nakatusok na isang maliit na papel. Ang nakasulat sa papel ay tila isang sumpa na nagpabagsak sa aming lahat. Ang katotohanan ay may kabayaran. Isang buhay para sa isang buhay. Tila tumigil ang tibok ng mundo at ang bawat hininga ko ay naging isang mahapding sugat sa aking lalamunan. Ang bakanting kama ni Angelica ay tila isang malawak at puting disyerto na humihigop sa lahat ng aking pag-asa. Ang mga kumot na dati ay bumabalot sa kanya ay nakakalat sa sahig, gusot at walang buhay, tulad ng aking puso na dahan-dahang nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Angelica, anak ko! Ang bulyaw ni Don Ricardo ay yumanig sa buong palapag ng ospital. Ang kanyang tinig ay puno ng hilahil. Isang tunog ng isang makapangyarihang tao na biglang nawalan ng lahat ng kanyang lakas. Nilapitan niya ang bintanang nakabukas. Ang hangin sa labas ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang kadiliman ng gabi at ang malayo at malamig na ilaw ng syudad. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinupulot ko ang manika. Ang maliit na papel na nakatusok dito ay tila isang sumpa. Isang buhay para sa isang buhay. Ang bawat titik ay tila isinulat sa dugo ng kasakiman. Alam ko ang sulat na ito. Ito ang sulat ni Armando. Madiin, matalas, at walang awa. Sir Ricardo, ang parking lot. Doon po ang tanging labasan na hindi masyadong binabantayan sa oras na ito.
Ang sigaw ko habang mabilis akong tumatakbo palabas ng silid. Hindi na nag-isip si Ricardo. Nagtatakbo kami sa pasilyo. Ang tunog ng aming mabibilis na yabag sa malinis na sahig ay tila ritmo ng isang nagmamadaling orasan. Naririnig ko ang malalakas na boses ng mga gwardiya sa kanilang mga radyo. Ang kanilang mga tinig ay naguunahan sa hangin. Ngunit tila ba ang lahat ay nangyayari sa ilalim ng tubig. Mabagal, malabo, at puno ng takot. Pagdating namin sa basement parking, ang amoy ng gasolina at gulong ay sumalubong sa amin. Tila isang masikip na yakap na nagpapahirap sa paghinga. Sa dulo ng madilim na hilera ng mga sasakyan, nakita ko ang isang itim na van. Ang makina nito ay umaandar na. Naglalabas ng mahinang ugong na tila isang nagbabadyang panganib. Nariyan siya. Sir, nariyan si Angelica. Turo ko sa van na dahan-dahan nang gumagalaw. Hinarangan ni Ricardo ang daan ng sasakyan. Ang kanyang mga braso ay nakabukas, handang itaya ang sarili niyang buhay para sa anak. Ang tunog ng mga gulong na kumikis-kis sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Habang pilit na humihinto ang van, bumukas ang pinto sa gilid ng driver at lumabas ang isang lalaking nakaitim na maskara. Ngunit sa kanyang mga kilos, alam kong ito ang isa sa mga tauhan ni Armando na madalas kong makita sa mansyon. Umalis ka sa daan, Don Ricardo. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo, hayaan mo kaming dumaan. Ang sigaw ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at desperasyon. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat. Kunin niyo na ang kumpanya, ang pera. Pero ibigay niyo sa akin si Angelica. Ang pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumabagsak sa magaspang na semento. Ang mapagmataas na bilyonaryo ay ngayon ay isang amang nakaluhod, nagmamakaawa para sa huling piraso ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa likod ng van. Doon, nakita ko ang mukha ni Angelica. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng isang itim na tela. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa salamin. Tila pilit na inaabot ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila isang patak ng asido sa aking puso. Angelica! Ang bulong ko. Ang aking boses ay nawala sa gitna ng hangin. Biglang humarurot ang van. Pilit na iniikutan si Ricardo. Sa isang mabilis na paggalaw, tumalon ako sa likuran ng sasakyan, kumakapit sa anumang bahagi ng bakal na maaari kong hawakan. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Ang lamig ng gabi ay sumusuot sa aking uniforme, ngunit wala akong naramdamang takot. Ang tanging nasa isip ko ay ang pangakong binitawan ko sa yumaong ina ni Angelica, na hindi ko hahayaang mamatay ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Elena! Huwag! Ang huling sigaw ni Ricardo na narinig ko bago mabilis na lumabas ang van sa parking lot at pumasok sa madilim na kalsada ng Manila. Nararamdaman ko ang bawat pagtalbog ng sasakyan sa hindi pantay na kalsada. Ang aking mga daliri ay namamanhid na sa higpit ng pagkakahawak sa bakal. Sa loob ng van, narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Angelica. Isang tunog ng pagdurusa na nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Ganito na lang ba? Ang huling laban ba ay magaganap sa gitna ng kalsadang walang patutunguhan? Maililigtas ko ba ang bata? O ang aking sariling buhay ang magiging kabayaran para sa huling pagkakataon ng kanyang kaligtasan? Habang ang van ay mabilis na tumatahak patungo sa isang liblib na bodega sa labas ng syudad, naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan. Isang malakas na puwersa ang nagpatalon sa akin mula sa pagkakakapit. Bumagsak ako sa damuhan. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay humihingit sa sasakit. Ngunit nang makita ko si Armando na lumalabas mula sa dilim, hawak ang isang baril at nakaturo sa ulo ni Angelica, naramdaman ko ang isang uri ng galit na mas matindi kaysa sa kamatayan. Tapusin na natin ito, Elena. Isang huling palabas
para sa isang hamak na katulong at sa isang batang walang silbi. Nakaluhod ako sa magaspang na lupa. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay sumisigaw sa hapdi. Ngunit ang mas matinding sakit ay nagmumula sa nakikita ng aking mga mata. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang poste, nakatayo si Armando. Ang kanyang mukha ay hindi na ang guwapong mukha ng isang bilyonaryo, kundi isang maskara ng purong kasamaan. Hawak niya si Angelica. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakasakal sa maliit na leeg ng bata, habang ang kabilang kamay niya ay may hawak na bakal na tila handang tumapos sa lahat. "Huwag, Armando! Parang awa mo na. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang bata." Ang aking pagsusumamo ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang aking mga luha ay humahalo sa dumi at dugo sa aking pisngi habang pinagmamasdan ko ang nanginginig na katawan ni Angelica. "Masyado ka kasing matapang, Elena. Isang hamak na katulong na nangarap na maging bayani. Tingnan mo ngayon kung nasaan ang tapang mo. Sa isang iglap, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niyo ni Ricardo." Ang boses ni Armando ay puno ng pait. Isang tunog ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang sariling pagkakaulol sa pera at kapangyarihan. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang malakas na sinag ng ilaw mula sa mga sasakyang dumarating ay tila bumasag sa kadiliman ng bodega. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa damuhan ay naghatid ng isang uri ng pag-asa. Si Don Ricardo ay bumaba mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay naglalayab sa galit at desperasyon. Kasunod niya ang mga opisyal ng batas. Ang kanilang mga anino ay mahaba at nagbabanta sa pader ng bodega. "Bitawan mo ang anak ko, Armando. Tapos na ang laro mo. Wala ka nang matatatakbuhan." Ang bulyaw ni Ricardo ay yumanig sa paligid. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na tila isang huling hatol. "Huwag kang lalapit, Ricardo. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong ito ang huling gabi na makikita mo ang iyong anak." Ang sigaw ni Armando ay tumatagos sa katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay lalong humigpit sa bata. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkakataon. Habang ang pansin ni Armando ay nakapako kay Ricardo, dahan-dahan akong gumapang sa madilim na bahagi ng damuhan. Ang bawat galaw ko ay may kasamang matinding hapdi, ngunit ang aking isip ay nakatuon lamang sa munting bata na dahan-dahan nang nawawalan ng hininga. Nang malapit na ako, mabilis akong tumayo at sinunggaban ang mga binti ni Armando. Ang tunog ng aming pagbagsak sa lupa ay tila isang malakas na kalabog na bumasag sa tensyon. Binitawan niya si Angelica at sa isang mabilis na pagkilos, sinalo ni Ricardo ang kanyang anak. Pilit na inilalayo sa panganib. Naramdaman ko ang marahas na paghampas ni Armando sa aking likuran. Ang bawat tama ng kanyang kamao ay tila dinudurog ang aking mga buto, ngunit hindi ko siya binitawan. Pinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang mga binti, hanggang sa maramdaman ko ang bigat ng mga pulis na dumadagan sa amin. Ang tunog ng metal na naglalapat, ang mga posas na dahan-dahang isinasara sa mga kamay ni Armando, ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Ang laban ay tapos na. Ang kadiliman ay dahan-dahan ng pinalalayas ng mga ilaw ng katarungan. Ligtas na siya, Elena. Ligtas na ang anak ko. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig habang yakap-yakap niya si Angelica. Ang bata ay umiiyak na. Isang malakas at malusog na iyak na nagpapatunay na muli siyang humihinga ng malaya. Lumapit sa akin si Ricardo. Binuhat niya ako mula sa maruming lupa nang may matinding pag-iingat. Tila ba isa akong mamahaling hiyas na ayaw niyang mabasag. Tumingin siya sa aking mga mata at doon ko nakita ang isang uri ng pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Pagkalipas ng ilang linggo, ang mansyon na dati ay puno ng mga lihim at kasinungalingan ay binalot na ng katahimikan. Ngunit hindi ito
ang nakatatakot na katahimikan ng nakaraan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagong simula. Nagpasya si Ricardo na iwanan ang lahat ng kanyang negosyo sa Manila. Ibinenta niya ang kumpanya at ang lahat ng kanyang ari-arian na may kaugnayan sa kanyang madilim na nakaraan. Ayaw ko nang mamuhay sa mundo ng mga maskara, Elena. Gusto kong makita ang anak ko na lumalaki sa lugar na walang lason. Ang sabi ni Ricardo habang pinagmamasdan namin ang paghahakot ng huling mga gamit. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Elena, hindi mo lang iniligtas si Angelica. Iniligtas mo rin ako. Mula ngayon hindi ka na maglilingkod sa kahit kanino. Ang trangka sa Nueva Ecija ay sayo rin. Ikaw ang magiging tagapamahala ng ating bagong tahanan, hindi bilang katulong, kundi bilang katuwang sa pagpapalaki sa aking anak. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita. Ang aking mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa paghihirap, ay ngayon ay hawak-hawak ng maliit na kamay ni Angelica. Ang bata ay tumingin sa akin at ngumiti. Isang tunay at masayang ngiti na matagal naming ipinaglaban. Sa aming paglisan sa mansyon, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang mga pader na dati ay tila bilangguan, ngayon ay isa na lamang alaala ng aming pagkapanalo. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga sugat na dahan-dahan nang naghihilom. Ganito na lang ba ang katapusan? Hindi. Ito pa lamang ang simula ng aming paglalakbay patungo sa isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangan pang ilihim at kung saan ang mga bata ay hindi na kailanman matatakot sa dilim kampong. Ang sikat ng araw sa Nueva Ecija ay hindi kasing lupit ng mga ilaw sa Manila. Dito, ang bawat umaga ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, amoy basang lupa at sariwang dahon ng palay. 5 taon na ang lumipas mula nang huling beses kong masilayan ang matatayog na gusali at ang malamig na pader ng mansyon ni Don Ricardo. Sa loob ng 5 taon na yon, ang aking mga kamay na dati ay punong-puno ng sugat mula sa paglilinis ng dumi ng iba ay naging instrumento sa pagpapalago ng buhay. Hindi na ako ang Elena na nakayuko at nanginginig sa takot. Ngayon, habang tinitingnan ko ang malawak na taniman ng mga organikong gulay at prutas, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ako na ang tagapamahala ng aming sariling korporasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Hindi ito ibinigay sa akin ni Ricardo bilang limos. Ito ay bunga ng aking puyat, pag-aaral at determinasyon na patunayan na ang isang hamak na katulong ay may kakayahang bumangon at maging katuwang sa pagbuo ng isang imperyong hindi nakasandig sa kasakiman. Yaya, tingnan niyo po ang mga pinitas naming mangga. Ang masayang sigaw ni Angelica ay tila isang musika na nagpapakislap sa hangin. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga pisngi ay mapula dahil sa init ng araw, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at sigla. Wala na ang putla, wala na ang takot sa dilim. Si Angelica ay lumalaking isang matalino at mapagmahal na bata, malayo sa lason na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Sa bawat yakap niya, nararamdaman ko ang pinakamalaking kayamanan na maaari kong makamit, ang makita siyang ligtas at masaya. Sumunod sa kanya si Don Ricardo, na ngayon ay mas simple na ang pananamit. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit, pinalitan ng komportableng barong at sombrero. Ang kanyang mukha ay payapa na. Ang mga kunot sa kanyang noo na dala ng stress sa negosyo ay napalitan ng mga linya ng tawa. Pinili niyang iwanan ang lahat sa Manila upang dito mamuhay bilang isang simpleng ama. Sa aming pagtutulungan, naitatag namin ang isang komunidad kung saan ang bawat magsasaka ay may sapat na kita at dignidad. Elena, dumating na ang balita mula sa ating abogado sa Manila.
ang sabi ni Ricardo habang iniaabot sa akin ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang tunog ng pag-agos ng likido sa baso ay tila isang hudyat ng huling paghatol. Tinanggihan ng korte ang huling apil ni na Isabela at Armando. Mananatili sila sa loob ng rehas sa mahabang panahon. Ang lahat ng ari-arian na pilit nilang ninakaw ay tuluyan ng nailipat sa pangalan ni Angelica. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang hustisya, bagaman mabagal, ay dumatid din sa tamang panahon. Ngunit hindi ang pagkakakulong nila ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ito ay ang katotohanang wala na silang kapangyarihan na saktan ang pamilyang pinrotektahan ko. Ang bawat gabing puyat at bawat luhang pumatak sa bodega ay naging mitya ng aming kasarinlan. Naupo kaming tatlo sa ilalim ng malabay na puno ng mangga. Ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan dahil sa ihip ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat. Inihanda ko ang aming tanghalian. Simpleng sinigang at pritong isda. Mga pagkaing hindi man kasing mahal ng mga handa sa mansyon, ay punong-puno naman ng tunay na pagmamahal. Tumingin ako sa aking mga kamay. May mga kalyo pa rin ang mga ito, ngunit hindi na ito kalyo ng pagkaalipin. Ito ay kalyo ng pag-asa. Napagtanto ko na ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay ang paggamit sa sakit na yon upang maging mas matatag at mas mapagmahal sa kapwa. Salamat, Elena. Sa lahat. Ang mahinang sabi ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto na hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong titulo. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Angelica. Sa gitna ng payapang bukirin, nahanap ko ang aking sariling paraiso. Isang lugar kung saan ang katotohanan ang nagahari at kung saan ang isang munting anghel ay malayang nakakalipad ng walang takot sa mga lobong nagtatago sa dilim. Ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasalan o sa tumpok ng ginto. Nagtatapos ito sa isang simpleng hapagkainan sa ilalim ng asul na langit, kung saan ang bawat hininga ay malaya at ang bawat tibok ng puso ay punong-puno ng kapayapaan. Tapos na ang gabi ng lason. Dumating na ang walang hanggang umaga ng paghilom.